bali ito na po yung ating update sa pang-ikasyam na araw. So, ito na yung mga natapos akong bukuan. So, hindi na ako nag-ano ng, I think mga hanggang day 3 lang yung nano kong video. So, pasensya na busy, hindi ko nag-aanong ma-edit. Hindi ko na yung ano kasi to, kumbaga yung aming videos sa YouTube is yung pang sinesend din namin araw-araw sa aming kliyente. Then, ini-edit ko lang, sasama-sama ko lang para po ma-update naman sa YouTube. Pero kung mapapanood po ito ng aming kliyente is mostly po, ito din po yung kanilang natatanggap mula sa amin na araw-araw na progress update. Sinisend po namin kasi sa kanila para po kahit papano, alam pa rin po nila yung takbo ng paggawa. Tapos para kung mayroong revision, so makikita nila agad, mapabago agad habang hindi pa natatapos. So, sa atin naman pagka mga light revision lang, so goods tayo dyan kahit pa minsan hindi naman tayo kailangan yung wala lang talaga sa usapan. So yun yung kailangan mong mag-add ng fee kapag alam mo naman talagang medyo mga materials na siya, din makain na siya sa manpower. So kung mapansin nyo, yung ating kisame is halos dikit na sa bubong kasi nga sa roofing natin, kasi nga po tinaas pa namin siya. Bali nagkaroon kami dito ng isang patong pa ng hollow block. So kung mapansin nyo yung ating latag, yung latag na ating paring ay based doon sa spacing ng ating trusses, kasi syempre doon yan kumakapit yung ating yung nakikita nyong nakatayo. So sa paring sa ano po yan, sa trusses po yan nakakapit. So ang ginagawa po namin diyan, naghahabol pa po kami diyan ng ng tibay ng tire wire. So bali inaano po namin siya, dinodoble para po kahit po kapitan yan o may magpatong doon sa taas, matibay pa rin po siya. So mostly po talaga minsan kapag ang kliyente namin is nandiyan, nakikita nila po yung gawa namin na gano'n na naglalagay po kami ng tire wire. So, bali yun pala, tapos na rin po yung aming electrical wiring dun para po sa mga pin light din sa center light at then ang mga switches. Then, dito po, ito po yung dating pinto ng CR. So, kung mapansin nyo, wala na yung pinto kasi nga clinose na natin. Then, nag-start na rin po dito pag hagod ng skin coat. So, yung makita nyo yung mga, na yan, yung mga gilid, yan po yung ating mga hahagudan pa. So, bali, dalawang mano pa lang naman po ito. So, hahagudan pa po yan ulit. So, bali, nakasunod po yung ating pintor. Then, dito po, ito po yung dating bintana. So, nagpagawa sila ma'am ng bar. Then, naglagay tayo ng ilaw para sa kanilang bar counter. Then, ito na po yung doon sa may existing lot, doon sa end lot, sa pinakagilid. So, ito na po yung pinto. Then, yung bintana. Dito sa, nila, sa pader, kasi nga, di ba po, inlet sila. So, po talaga, nagsisip-sip yung tubig ulan. Lalo na po kapag umulan ng 24 hours. So, tumatagas po talaga sa loob. So, ayan po, nagpa-waterproofing sila, ma'am. So, ang pinabili po namin ay isang timbana. Kasi nga, kasama na yung dun sa may likod. Then, yung mano po kasi na yan is hindi naman po kasi isang mano lang. Kumbaga, talagang ilang ulit po yan natin uulitin para po, makuha natin yung ganyang waterproofing. So, dito po, kung mapansin nyo, yan na po yung ating bintana. Then, ito na po yung ating pinto. So, ito po yung sa pinaka-inlet na nila, ma'am. So, yun na lang po yung tatapusin pagkinis. Then, mag-i-skim coat na rin po yan pagkatapos dyan. So, ito po, makita nyo ito, may bukod po kaming video dito. Kasi nga po, ito yung napansin namin nung chine-check namin ay mabagal yung pagbaba. Kaya pala mabagal yung pagbaba kasi hindi pala siya nakabutas sa culvert. So, ito po, kung mapansin nyo may sako, nilagyan muna ng sako po para hindi malaglagan ng semento o yung debris. Kasi nga, syempre, titigas din yun. So, magbabara. So, kailangan natin lagyan muna. Then, bukas na lang po yung kunin kapag So, kikinisin pa rin po ito. Then, lalagyan natin siya ng takip. Yung takip po na natatanggal-tanggal para from time to time po na gustong i-check ng ating ni client yung daloy ng mga connection sa loob. So, dyan niya po makikita. Lalabas po dyan. So, dito po nagbawas tayo ng lupa kasi nga lalagyan natin siya ng flooring. So, ito yung ating magiging susundan natin sa layout. So, ayan na, nakita nyo na yung takip ng siptic. So, naka-check na rin po yan. Na-check na rin po yan. So, nakabuko din po ang video ng para dyan.
same sa drainage, nakabukod din po. So, iano ko na lang din po yung video sa after po nito. So, yun po, makikita nyo yung septic at saka yung sa drainage po natin na pag-check. So, bali, ito na po yung natapos natin sa kabuuan. Bali, 9 days na po namin ito na trabaho. Then, ito po, nakapaglatag na ng Hardiplex. So, yan ang mga nakikita nyo nakalitaw na wiring is para na po yan, sa mga ilaw. Then, yung may flexible is para po sa switch. So, meron po dito sa bawat isang kwarto, meron pong 4 na pin light. Kasi nga, flat ceiling lang po ito. So, merong 4 na pin light. Then, magkabukod po yung switch noon. So, bali, tugang siya. Isang switch sa center light, isang switch sa tawag dito sa mga pin lights. So, nakabukod-bukod po siya. So, kung mapansin nyo yung mga ganyan, dahil hindi pa naman nga na-anticipate kung hanggang saan yung pagkikisame, so, yung mga yan, ahabulin po yan. Mag-i-skim coat pa rin po yan. Babalikan po yan. Kasi, since tapos na yung ating pagkikisame, so, mapa-final skim coat na po yan. So, dito po sa mga dugtungan, bali dito po sa natin, sinabi ko na po kila ma'am na, na talaga siya, yung natin, yung kisame natin dito sa gilid. So, dikit na siya. Pero may insulation po kaming nilalagay. Kung di ko lang alam kung nakuhanan ko siya before pero sa video po na sinisend namin kay client, alam po nila yun na merong insulation. Kasi nga po, ang bawat araw po namin na natatapos ay sinisend po namin sa kanila. So, kung meron po diyang pagkakamali kami sa ginagawa namin, so mapapansin po nila agad yon on the spot. Kasi nga po, araw-araw po yan nakakasend sa kanila. So, parang susundan pa rin po nila yung gawa, kung paano ginawa, kung ano ang ginawa sa isang araw. So, yun po yung ating purpose doon. Para po kung sakali po ma-view nila, then may sudden changes sila. So, pwede nila ma-change agad nang hindi pa natin na gagawa or gagawin pa lang. So, ito na po yung bar. According kay ma'am is 50 by 120. So, bali yung 50 yung lapad, 120 yung haba. So, yung 50 na yun, hinati lang natin siya sa gitna. So, bali ang just kasi, 10 kasi itong sa pinaka niya, hollow blocks niya, na pinagputulan natin. So, yun, hinati lang natin siya. So, gumit na lang siya. So, dito na sa labas, so, na-flooring na nga po siya. Ayan na po. Goods na po. Naka-flooring na. Then, kung mapansin nyo, nakapaka na medyo tuyo na kasi nga, nung umaga pa nila yan dinali. So, syempre, pagpahapon na, tuyo na po yan. So, mapansin nyo doon sa pinakadulo, kita yung takip ng septic. Kasi nga, medyo mababaw. Hindi mababaw yung septic I mean, medyo mababaw yung pagkakalubog ng septic. So, litaw yung kanilang yung takip ng septic. So, nakakilamam naman yan kasi mas ganyan, mas maganda po yan kapag nag-tile sila. So, parang lagyan nila ng pinakaano yung tiles para hindi na sila magtik-tik kapag nagpasipsip. So, yan po yung kung mapansin nyo yung sa drainage natin, manhole natin, so, ayan na po nilagyan natin ng takip. So, meron po yung hawakan, ayan po, kung mapansin nyo. Then, nilagyan namin siya ng butas-butas kasi nga po, ang namin dyan, para po yung singaw ng yung amoy ng kanal is hindi papasok sa loob, which is nakakunik na po dyan yung floor drain ng CR. Kasi nga po, binago namin yung posisyon ng inidoro at saka ng floor drain. So, yung floor drain, hindi na namin kinunik dun sa may papuntang septic yung tubig, kundi kinunik na namin siya papunta dun sa manhole, dun sa gilid. So, para dito na po sa labas yung yung labas ng tubig. So, bali yung sa septic is yung totally na sa iniduro na lang talaga na tubig. So, yan po ang aming update sa aming ipang ikasyam na paggawa. Salamat po.